Sagot ni Jan na parang baliwala lang. Kinakabahan na ako pero hindi ako nagpahalata. Kumain kaming dalawa, as usual masarap na naman ang kalderetang baka ni Jan. Pagkatapos namin kumain, maghuhugas sana ako ng plato pero ayaw ni Jan. Siya na lang daw at magpahinga na ako. Pumasok ako sa kwarto at nahiga. Siguro dahil sa pagod kanina at sa busog, nakatulog ako sa kama. Ginising ako ni Jan, sabi niya lalabas daw kami para hindi ko daw masyadong maisip ang problemang pinagdadaanan naming mag-asawa. Naisip ko na baliwala lang siguro sa kanya yung nangyari kanina. Bumangon ako at sinabihan ko siya na magbibihis lang ako. Sabi niya wag na daw ako magbihis. Lumabas kami ng bahay. Inilak niya ang pinto tapos pumunta kami sa may garahe nila. Nagulat ako nung nakita ko ang dalawang sasakyan niya, isang bagong Toyota Hiace at bagong BMW. Naalala ko kasi noon na pick-up lang ang sasakyan niya. Nasaan na yung pick-up mo? Pinagbili ko na yun para mabili tong Hiace. Itong BMW, saan galing to? Huwag ka na magtanong at sumakay ka na lang. Sumakay ako at pinaandar na niya ang kotse. Nakita ko na papunta kami sa isang sikat na mall sa Makati. Pagkatapos niyang makapark, lumabas siya bigla at binuksan ang pintuan sa tabi ko at inalalayan ako sa pagbaba. Ngayon lang ako nakaranas ng pagbuksan ng pinto. Nung college ako, may mga naging BF ako na may sasakyan pero hindi nila nagawang buksan ang pinto para sa akin. Inaamin ko na natatouch ako at pagpasok namin sa mall dinala niya ako sa tindahan ng alahas. Good afternoon, Sir Jan. How can I help you? Sabi ng sales lady na kilala pala ni Jan. Bigyan mo nga ako ng hikaw na bagay dito sa kasama ko. Okay, sir. Sabi ng sales lady na nakangiti. After 5 minutes, bumalik ang sales lady na may dalang-dalawang set ng mga hikaw. Pinasukat niya sa akin ang isa. Sa totoo lang, napakaganda nung hikaw. Magkano naman to, miss? 5,000, ma'am. Naku, ang mahal naman nito. Wala bang mas mura? Ma'am, hindi po bumibili si Sir Jan ng mura. Lalo na sa tulad niyo na napakaganda. Naku, bayaw ko lang si Jan. Asawa ko kapatid niya. Nakapili ka na? Meron na, sir. Kaso lang mahal daw, sabi ni ma'am. Kukunin ko na yan. Huwag mo nang tanggalin, Ana ha. Pagkatapos bayaran ni Jan ay pumunta naman kami sa isang stall ng mamahaling mga damit. Pumili si Jan ng 3 sexy na damit at inabot sa akin. Isukat ko daw at titignan niya. Isa-isa kong sinukat ang mga damit at pinakita ko sa kanya. Nagdala naman si Jan ng mga heels, 3 pares din. Bawat isa terno sa mga damit. Pinasukat niya sa akin kasya lahat. Tinawag niya ang sales lady, kukunin daw niya lahat pero may pinili siyang damit at sapatos. Ipapasuot daw sa akin at kung pwede yung jogging pants, t-shirt at rubber shoes ko ang ibalot. Pagkatapos niyang bayaran ay dinala ako ni Jan sa isang parlor. Pinamanicure, pedicure at makeup niya ako doon. Pagkatapos ng lahat, pinatayo ako ni Jan sa isang malaking salamin. Nagulat ako sa nakita ko. Hindi sa pagmamayabang lalo akong gumanda at kaakit-akit talaga ang damit na pinili niya. Ewan ko, hindi ko napigilan ang sarili ko na halikan siya sa pisngi sa sobrang saya ko. Sexy, nakagalang-galang ang dating ko. Jan, salamat talaga ha. Ngayon lang ako nagkaroon ng mga gamit at damit na ganito. Nakita ko kasi, nagtatago ang tunay mong ganda at kaseksihan kung mga t-shirt at jogging pants lang suot mo. Yun lang kasi ang kaya ng sweldo ni James. Salamat talaga Jan ha. Sabi ko sabay halik naman sa lips. Sa totoo lang na in love na talaga ako sa bayaw ko. Ang taas kasi ng pride ng kapatid ko. Ayaw tanggapin ng mga alok kong tulong sa kanya. Gabi na paglabas namin sa mall, dinala niya ako sa isang mamahalin na restaurant. Napansin kong pagpasok ko, nagtinginan ng mga tao sa akin na parang sinasabi na ang ganda ko. Umupo na kami at umorder si Jan. Hindi ko maintindihan ang mga in-order niya. Sa karinderya lang kasi ako sanay kumain. May dumating na waiter na may dalang wine at binuhos sa 2 baso.
Ininom namin, sunod-sunod ang dating ng mga pagkain. Habang kumakain, patuloy ang inom namin. Ewan ko ba tuwing nakikita ko si Jan, parang iba ang pakiramdam ng katawan ko. Siguro dahil na din sa alak. Masaya ang kwentuhan namin ni Jan. Binayaran na ni Jan ang bill at sumakay na kami sa kotse niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagkasala ulit ako sa asawa ko at ang malala ako pa ang nanguna. Bigla akong umalis at bumalik sa aking upuan. Nagsuot ako at inayos ang blouse ko. Bakit ka tumigil? Hindi pa ako tapos eh. Parang galit na sabi ni Jan. Hindi ako makasagot, napaiyak na lang ako. Pinaandar ni Jan ang kotse tapos nag-drive pa uwi. Pagdating sa bahay, hindi na siya nagsalita at pumasok sa kwarto niya. Litong-lito na ako nun. Mahal ko ang asawa ko pero si Jan ang gumigising ng diwa ko. Pumasok ako sa kwarto, nagbihis at pinasok sa aparador ang mga binili ni Jan na damit. Itinabi ko na din ang mga sapatos. Humiga ako sa kama, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nakukonsensya ako sa asawa ko, pero napansin ko na mas nakukonsensya ako sa bayaw ko na binitin ko. Masaya ako sa asawa ko, pero nararamdaman ko, mas masaya ako kapag kasama ko si Jan. Dinadala ako ni Jan sa langit. Tatayo sana ako pero may sumabit sa unan ko. Ang hikaw na binili ni Jan. Naalala ko na, ngayon lang ako nakatanggap ng ganong regalo. Tumayo ako at pumunta sa kwarto ni Jan. Hindi nakalak ang pintuan niya kaya pumasok ako. Nakita ko na isa lang ang suot ni Jan, maski malakas ang aircon ng kwarto niya. Hinubad ko lahat ng sakin at tumiga sa tabi niya. Ha? Anong ginagawa mo, Ana? Tanong ni Jan na nagising. Hindi ko siya pinansin at patuloy pa rin ako. Baka bitinin mo na naman ako. Hindi, promise, maski buong magdamag pa. Sagot ko sabay balik ulit. Hinila ako ni Jan papunta sa tabi niya. Ana, baka ginagawa mo ito dahil sa mga binili ko sa'yo. Hindi ko binili yun para makaisa lang. Sincere ako doon. Alam ko at gusto ko talaga to. Maski hindi mo pa ako binibili ng kahit na ano. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Ewan ko kung style talaga ng bayaw ko yon, pero lalong nananabik ako nang tanggihan niya ako. Pinagpawisan ako maski malakas ang aircon. Tinignan ko ang bayaw ko, nakatingin lang siya sa akin. Jan, ito na. Sabi ko pagkatapos ay tinignan ko siya, hindi pa rin siya kumikibo. Gusto mo talaga? Oo, Jan, gusto ko. Tumayo siya at pumunta sa may lamesa niya. May kinuha siya sa drawer. Tapos bumalik sa kama. Nakita ko na may pinapahid siya. Pinatalikod niya ako. Jan, di ko pa kaya yan, sorry. Sabi ko habang pinupulot ko ang mga damit. Tapos takbo papunta sa kwarto ko. Naiga ako sa kama na umiiyak. Pero umiiyak ako hindi dahil sa nagkasala ako, kundi umiiyak ako kasi hindi ko napagbigyan ang bayaw ko. Nakatulog akong umiiyak. Nagising na lang ako nang tumunog ang doorbell. Bumangon ako at binuksan ko ang pinto. Ang asawa ko pala ang dumating. Good morning, Han. Mamagaya yata mata mo. Naiyak ako sa palabas sa cable kagabi. Dumating na ba si Jan? Di ko alam, wala pa kasi siya kagabi pagtulog ko. Han, magluto ka ng almusal. At magbibihis lang ako sandali. Nagluto ako ng itlog at hotdog. Tapos ipinagtimpla ko ng kape ang asawa ko. Paglabas ng asawa ko, sabay kaming nag-almusal. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jan at si Ivy. Biglang nasira ang umaga ko. Gusto kong sabunutan si Ivy. Nagsiselos ako pero hindi ako nagpahalata. Tol, mag-almusal muna kayo. Sabi ng asawa ko kay Jan. Mamaya na, tol. Itong si Ivy muna sisimulan ko. Sagot ni Jan na lalong nagpaselos sa akin. Pumasok sila sa kwarto ni Jan. Pagkatapos namin kumain, naghugas ako ng plato at ang asawa ko pumasok sa kwarto. Pagkatapos kong maghugas ng plato, narinig kong tinatawag ako ng asawa ko. Pumasok ako sa kwarto ko at nakita siyang nakaebat-adan na. Alam ko na kung ano ang gusto ng asawa ko, kaya humiga na ako sa kama. Natigil lang ako sa pag-iisip nang mapansin kong humiga na ang asawa ko.
Tapos na pala siya. Narinig ko na may kausap ang asawa ko sa cellphone. Paglabas ko, nakita kong nagmamadaling magbihis ang asawa ko. Saan ka pupuntahan? Han, tanggap ako dun sa inaplayan ko. Pinapareport na ako ngayon. Good news yan, Han. Tuwang-tuwa ako, hindi dahil may trabaho na ang asawa ko, kundi dahil makakasama ko si Jan at desidido na akong paligayahin ito. Ikaw na ang magsabi ka dyan ha. Bilin niya bago umalis. Pumasok agad ako sa banyo para maligo. Gusto ko na mabango ako kapag kasama ko si Jan. Paglabas ko ng banyo, may narinig akong lumabas galing sa kwarto ni Jan. Sinilip ko, nakita ko si Ivy na umiiyak at palabas ng bahay. Medyo natuwa ako. Nagsuot ako ng duster pero wala akong panloob at pumasok sa kwarto ni Jan. Ano nangyari? Bakit umiiyak si Ivy pag alis? Pangalan mo kasi nasabi ko kanina, kaya yun, nagselos. Bakit mo naman nasabi yung pangalan ko? Di ka kasi mawala sa isipan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanggal ko na ang duster at lumantad kay Jan. Tiningnan ako ni Jan. Lumabas ka na ng kwarto. Mabibitin lang ako. Jan, handa na ako. Pero sana bago mo gawin gusto mo, paligayahin mo muna ako. Tumayo si Jan at lumapit sa akin. Napayakap ako kay Jan, inalalayan niya ako papunta sa kama. Tapos pumunta siya sa lamesa niya at may kinuha. Alam ko na kung anong gagawin niya. Hinanda ko na ang sarili ko. Wala akong magawa kundi sumunod. 3 linggo na rin ginagawa ito. Natigil lang nung makahanap si James ng trabaho at kailangan sa Antipolo kami tumira. Pero kung may panahon, binibisita ko si Jan para lang magpa-good vibes kasama siya. Mag-subscribe sa Secret XPG.